Tutulak sa bansang Thailand ang mga nangunguna sa Philippine Eskrima Kali Arnis Federation o PECAP sa susunod na buwan para kausapin ang National Olympics Committee ng Thailand at ilabi na isama ang Arnis sa darating na SEA Games sa susunod na taon. Para maging regular kasi ang isang sports, kailangang sumalang ito sa dalawang magkasunod na SEA Games. Dahil isinama na ito bilang sports sa nakaraang SEA Games sa Cambodia, umaasa ang PECAP na mapagbibigyan sila ng Thailand. So napakahalaga niyan dahil siyempre ang gusto natin, pangarap natin, hindi lamang i-promote ang Filipino martial arts sa buong mundo, pero gawin po ito isa sa mga main sports ng Asian Games, SEA Games, Asian Games, and of course ang Olympics. Katulad na ginawa po ng judo, katulad po ginawa ng taekwondo, katulad po na ginawa ng of course karate. So we want to do this as well for the whole world para sa ganun magiging sport na po siya sa Olympics. Unang hakbang lamang ito para sa pangarap ng Philippine Eskrima Kali Arnis Federation at Philippine Sports Commission na tuluyang makilala ang arnis sa buong mundo at maisama ito sa Olympics. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri na presidente rin ng PECAP, bukod sa potential na medal winner para sa bansa, ang sarili nating martial arts na ito ay may malaking potential din ito sa turismo sa bansa. Ito po ay tinatawag din nating martial arts tourism. At nakikita po natin na yun sa dami ng mga foreigners dito, gusto nilang matuto ng Arnis Kali Eskrima or Filipino martial arts. That's altogether it's called FMA. Kaya nagbibigay din po ako ng pugay sa kanila. Sa ngayon, unti-unti nang lumalago ang estilo ng martial arts na ito. Nasa mahigit 100 bansa na din ang tumatangkilik sa Filipino martial arts. A good problem for us. We were actually, how do you call it, surprised by the response of the Filipino martial arts community, and that means the Filipino martial art is really accepted worldwide, and it's growing and growing. Almost I would say, right now it's being practiced in 110 countries all over the world. Nitong linggo, nagtipon-tipon sa Maynila ang nasa 200 Filipino martial arts community na nagmula pa sa 26 na bansa mula sa mga rehiyon ng Eastern at Central Europe, Americas, Latin America, Middle East, Canada, Australia at iba pa. Binigyan ng pagkilala ng PECAP ang kanilang kontribusyon sa pagpapalaganap ng Filipino martial arts sa buong mundo. Gaya na lamang ng Australian na Kali 3-dimensional Grandmaster Andy Elliott na 3 dekada ng kilala at ipinalalaganap ang Filipino martial arts. Basically, for me personally, it saved my life. I lost my brother. My brother was murdered. I've done a lot of different martial arts, and I've had a rough background. I've had a lot of real fights, and when I found Filipino, it was the closest thing to reality to me. Because of the sticks, you know, the dumog, the mana-mana, the spadari dago, and when you understand Filipino martial arts and it's not governed by rules or regulations that a lot of other countries are, and the way that Filipino, bada, like it is, I think if you understand Filipino martial arts, it gives you a really good skill set for the street or just to teach people how to defend themselves. Si G. De Los Santos, instructor ng boxing, Muay Thai at grappling. Sinubukan din ang arnis dahil wala siyang weaponry-based technique. Aniya, sa ganitong uri ng martial arts, pangunahing matututunan ay tamang disiplina. Ang tinuturo talaga ng martial artist, maging disiplinadong tao. Hindi katulad na sinasabi na iba na ayaw kong pag-aralin yung anak ko niyan kasi baka maging palaway. No, mali po. Dito po unang tinuturo disiplina. Mas lalo kang iiwas sa gulo. Kasi alam mo yung capability mo eh. Pwede kang makapanakit sa kapwa.